Hi ma'am, hingi po ako advice. Ano po mas better for first-timer international flight na unemployed? Freelance lang po kasi work ko. I-sponsor ng boyfriend na foreigner ang lahat, pero di pa po kami nag-meet in person. 1 year and 5 months na in relationship. Or self-support po with bank savings na 100,000, pero siya pa din magbayad ng ticket. Ano kaya mas better para di ma-offload? So matatawag po na self-funded yung travel natin kapag tayo lahat yung gagastos. From ticket, accommodation, and any travel expenses, food also. So, yun, self-funded yun siya. As in, ikaw talaga lahat. Gamit mo yung bank account mo sa pagbili ng ticket and pag-book ng hotel. Ngayon, kung for example, ikaw yung gagastos ng hotel, ikaw din yung gagastos ng pagkain and other expenses, pero si boyfriend mo yung magbabayad ng ticket, then belong ka po sa sponsored na travel. So ngayon yung issue kasi kapag i-declare mo na sponsored ni foreign boyfriend, kasi hindi pa kayo nag-meet. So, based sa previous clients ko na successful na nakapag-travel kahit na first time pa lang makikipag-meet sa mga foreign partner nila, nag-provide po sila ng affidavit of support and guarantee na authenticated doon sa Philippine Embassy kung saan man si boyfriend. Mas advisable ko yun na ganun yung gawin mo. Mag-declare ka ng sponsored ni boyfriend and mag-provide ka ng affidavit of support and guarantee kasi mas mataas yung chance na ma-approved or makapasa ka sa immigration kapag ganun yung as in honest yung i-declare mo. Kasi kung magsasabi ka na self-support pero sa tingin mo, alam mo sa sarili mo na hindi sapat yung financial capacity mo to declare na self-funded, then doon ka sa sponsored travel and provide all the documents na kailangan sa sponsored travel. And yung pinaka-importante is yung affidavit of support and guarantee. Mas okay din kasi kung sasabihin mo yung totoo, mas kampante tayo kapag nagsasabi tayo ng totoo, and mas kakabahan tayo kapag meron tayong tinatago. And kapag kinakabahan tayo, nakikita po yun ng immigration officer. So if you're asking my advice, just be honest and i-provide nyo ng boyfriend mo yung affidavit of support and guarantee na authenticated doon sa country ni boyfriend para mas may chance ka talagang makaalis.